Tsaka si Heart. Talk to you later, bro. Okay, later. Girls, ready na ba kayo sa ating experiment? Ano mo? Parang kulang experiment ito. Gusto ko to. Kuya Chuchi. Gusto mo yan? Okay. Ito lang yun. Napakasimple. Ang challenge ko sa inyo, patatayuin nyo ang itlog na ito Oh. na parang ganyan. Well, mukhang simple lang naman Oo siyang nga gawin. eh. Kasi nagawa mo. Oh. Ah! Joke. Well, sige pa. Take your time, concentrate. Wait. Concentrate. Na walang nakukuha sa madalian. Kailangan talaga ng konting tiyaga. Ayaw talaga eh. Ayaw talaga. Ayaw eh. Ikaw, Hearty, give up? Ay, di ba? Give up, okay. Okay. Tuturo ko na sa inyo kung paano ko ginawa yan. Walang glue to. Check. Glue? Wala, di ba? Wala. Okay. Ganito lang yan. Ang sikreto dyan ay itong Iodized Asin. salt? That's right. Pala. Yung ginagamit mo pag nagluluto, di ba? Gagawin lang natin, lalagay tayo ng salt dito sa table. And then, let's put the egg. Gamitin ko yung egg na binigay ko sa'yo para, Okay. para sabihin na malandaya. Okay. Oh, di ba? Okay. Then, blow away the salt. Just like that. Wow. Oh, di ba? Kaya nagawang makabalanse ang itlog sa ilalim ng maliit na tumpok ng asin ay sa dahilang ang salt crystals ay may taglay na ionic lattice. Isang uri ng komposisyon na may charged electrons. Ito marahil ang nagbibigay ng kakaibang balanse para sa itlog. Bukod rito, kung susuriing maigi, sa isang microscope, ang tunay na shape ng salt crystals ay cube na isang factor rin para makapagbigay ng tamang balanse sa anumang bagay na ipatong o idikit mo sa kanya. I believe.